Sa isang CCTV footage na nakuha mula sa isang kilalang tindahan sa Pasig City, isang lalaking nakasuot ng asul na sando ang makikitang pabalik-balik habang namimili ng mga gamit sa bahay. Habang abala sa pagpili, hindi niya namalayang nailapag na niya ang kanyang itim na wallet sa ibabaw ng mga paninda. Matapos nito, umalis ang lalaki na tila hindi napansin ang pagkawala ng kanyang wallet. Ilang minuto ang lumipas, isang babae na nakasuot ng pulang blouse at may dalang itim na sling bag ang dumating na tila mamimili rin ng kanyang mga bibilhin. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang lalaking naka-blue at nagkausap pa sila ng babae. Sama dito. Matapos ay nakita ng babae ang wallet at agad na kinuha ito, binulatlat at isinilid sa kanyang bag. Ayon kay Jeremiah Cobrana, may-ari ng wallet, may larawan siya sa loob nito na malinaw na makikita kapag ito'y binuksan. Anya mukhang sinadya talagang itago ng babae ang pitaka at ang laman nitong pera dahil hindi ito isinurrender sa guard o sa lost and found ng tindahan. Laman ng wallet, pera, mga ATM at bank cards at driver's license. October 4, bandang mga 12:30, pumunta ako ng Novo. So para bumili ng mga gamit ng tabo, traska, tsaka yung arinola. Tapos busy pag pipili ng mga items, sukbit ko dito yung wallet na kulay itim. Tapos naghahanap ako ng mga ganda-gandang mga klase ng matibay-tibay. So hindi ko na namalayan na yung wallet na ipatong ko dun sa mga item, mga pinamimilang items na doon ko na ipatong, lagayan ng sabong bayon or ano. Tapos nag-ikot-ikot ako, hindi ko na napansin na nakaipatong ko doon. Hanggang sa pagbalik ko, namimili pa rin ako ng tabo. Tapos merong babaeng matanda na lumapit sa akin na namimili rin. Sa buong akala ko na busy rin siya sa pamimili, pero hindi ko na namalayan yung wallet ko na nandun sa niya, malapit na dun sa pwesto niya. Nung nagtatabo-tabo ako, napatawa pa siya. Tapos yung pagka tumalikod na ako sa kanya binalikan yung wallet ko. Tapos dinampot niya, pinulaklat. Pag pulatlat niya, nakita niya merong lamang pera. Imbis na isoli sa akin dahil yung wallet, merong picture ko talaga na 2x2 picture na ako talaga yung nandoon sa wallet. At kaharap niya ako. Pag pulaklat niya, nakita niya may pera, sinupit niya na sa bag niya. Tapos diretso umalis. Umikot lang, tapos bumalik, tinignan pa niya ako hanggang sa pagbaba ng escalator. Nakita siya sa CCTV. Pagbaba niya, hindi na siya namili, talagang lumabas na ng Novo. Tsaka yung kahapon talaga yung ginawa niya, imbis na soli na lang sa lost and found o sa guard, hindi niya ginawa, talagang pinag-interesad. Yun bibili sana ng mga gamit sa bahay kasi nga gawa ng sira-sira na yung gamit namin. Yung tabo, yan. Tsaka gusto ng asawa ko bumili ng arinola para gamit. Laman ng wallet, nandun po yung driver's license, card na Maya, Pay Maya, tapos GCash na card, tsaka video card, tsaka yung pera. Importante lang po sa akin yung driver's license, tsaka yung mga card, ang hirap ng mag-asigason, maglakad-lakad, lalo na yung driver's license, kailangan ko talaga yun. Nananawagan siya sa kumuha ng kanyang pitaka na maibalik sana ang kanyang driver's license at mga card, at kahit hindi na ang perang laman nito. Nanawagan din siya sa sino mang nakakakilala sa nakitang babae sa CCTV footage na makipag-ugnayan sa iNews Pasig para makatulong
sa pagsasauli ng kanyang mga gamit. Paalaala ni Cobrana sa publiko, mahalaga ang pagiging alerto at masinop sa mga mahahalagang gamit tulad ng pitaka at iba pang valuables, lalo na sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Nay, kung sino ka man, sana ibalik nyo na lang sa akin kasi naghirapan ko, hindi ako nakatulog kung gabi. Kita-kita kayo sa CCTV na sana isolin nyo na lang. Ayaw ko gawin ito na pero kung isolin ninyo, hindi na ako gagawa ng pangalawang ano. Gusto ko lang po talaga may isolin nyo na para hindi ako mahirapang mag-asigaso lahat ng mga requirements na nasa loob, yung mga driver's license, balik nyo na lang po. Kahit kunin nyo na lang po yung pera, wag nyo na lang po itapon yung driver's license kasi importante sa akin, tsaka yung mga card. Kung sino man kung nakakilala kay nanay, kontakin nyo na lang po yung ay nyo sa Pasig dahil sila po yung napagkakatiwalaan ko rin na alam ko naman na matutulungan ako. Sa mga Pasigenyo, ano ko na to, parang lesson and learn ko na rin po to na kapag may mga gamit tayo na importante, kung hindi naman, kung kasi ako yung kahapon, yung short ko talaga nalalaglag hindi yung wallet doon. Magdala na tayo ng kahit mga bag na huwag tayo maghahawak na kahit cellphone na nakahawak lang. Iwasan natin na ipatong-patong yung mga gamit dahil hindi natin alam yung mga taong hindi natin kung magandang loob ba o ano.